Dominant Protector. Credit to the author. 1401-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Elder York ay may 50% na pagkakataon na matalo sila. Kasama sa kalkulasyon kung gaano kalubha ang kanyang pinsala at kung gaano kalaki ang pagtutulungan ng parehong Mystic Class Masters, ngunit hindi sapat ang loob ni Elder York para sumugal dito. Ang mga bagay ay para kay House York, at ang buhay niya ang tanging pag-aari niya. Hindi katumbas ng halaga na ipagsapalaran ang kanyang buhay ng ganoon lang. Wala siyang kasiguraduhan na mananalo sila, kaya ayaw na niyang lumaban pa. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Terence na tipunin ang kanyang chi na bumubuo ng isang chi bomb. Tinitigan niya si Elder York, puno ng pagkaalerto. Okay, nice. Concealing your true strength. No wonder hindi ka natatakot sa akin, the reason being you have two mystics protecting you. Couple thief, good strength, good strategy, good scheming. 3 beses na binibigkas ni Elder York ang salitang mabuti, walang nakakaalam kung siya ay nanunuya, talagang pinupuri sila. Isang simpleng tomb raiding group na may ganoong kalakasan. Ito ay talagang nakakapagbukas ng mata na sandali para sa akin. Ang grupo mo pa rin ang top-notch existence na nasaksihan ko dito. Masyado kang mabait, Elder York, putol na tayo at simulan ang digmaan. Sabi ni Terence. Ikaw at ako ay nakatakdang magkaroon ng laban na ito, ngunit biglang nagbago ang tono ni Elder York. Pero hindi ngayon. Lalaking magnanakaw, aalalahanan kita, at tiyak na magkikita tayong muli. Tumakas na si Elder York bago natapos ang kanyang sentensya. Ang bilis niyang nabigla ng husto kay Terence. Naisip pa rin ni Terence na gusto niyang lumaban, ngunit sino ang nakakaalam na tumakbo na si Elder York para sa kanyang buhay nang magbago ang kanyang tono. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa isang kuneho. Dahil dito, tuluyang nawala ng imek si Terence. Nakatakas lang ba siya? Tiningnan ni Terence ang energy bomb sa kanyang daliri, hindi niya alam kung matatawa ba siya o umiyak. Sinayang niya ang pagtitipon ng chi ng napakatagal. Hindi niya ito magagamit. Nagkatinginan sina Amara at Julian. For real. Hindi ba siya masyadong duwag? Siya ay palaging duwag mula sa simula. Kahit ang aking tapang ay mas malaki kaysa sa kanya. Ikaw Akira ay matagal nang nagising. Hindi siya nang ahas na magkomento noong nag-aaway sina Terence at Elder York, ngunit nang maghiwa at tumakbo si Elder York, sa wakas ay ibinuka ni Akira ang kanyang bibig para magsalita. Tama. Ang matandang ito ay talagang takot kamatayan. Tumanggo si Terence. Whatever, hayaan mo siya. Hindi rin nagtitiwala si Terence na pananatilihin si Elder York, kaya hindi na niya ito hahabulin ngayon. Isa lang ang misyon sa isip ni Terence ngayon, ito ay ang maghanap ng paraan para iligtas si Trixie, natural, iiwasan niyang malagay sa gulo. Si Amara at Julian, sa kabilang banda, ay nabigo. Naka-level up lang sila at nasa sabik na subukan ang kanilang bagong lakas, ngunit ang kanilang biktima ay tumakas, na nag-iwan ng isang tumpok ng alikabok. Hindi na siya babalik, di ba? Tumingin si Amara sa bakanteng espasyo habang nagtanong, natatakot akong babalik siya kapag hindi tayo handa. Maliban na lang kung nasaksak ang utak niya. Umiling si Terence. Hindi na siya babalik. Alam ni Terence ang personalidad ni Elder York, siya ang tipong mang-aapi sa mahihina kapag mas malakas siya at tatakbo kapag hindi niya mapanalunan ang laban. Sa buong paglalakbay, pinagmamasdan siya ni Terence si Elder York ay kasing duwag ng daga. Naniwala siyang hindi na niya ito makikita pagkatapos ng ilang buwan. Tumanggo si Amara nang marinig niya si Terence, tiyak na totoo ang sinabi ni Terence at malamang na hindi na babalik si Elder York para magmukhang problema. Okay, pwede na kayong magpahinga ngayon. Mananatili akong magbabantay. Umupo si Terence na naka-cross-legged at nagsimulang magbasa ng mga medikal na tala. Ito ay isang magandang pagtatapos pa rin. Ang lahat ng mga tala ay kay Terence lamang ngayon. Dahan-dahan niyang nababasa ang nilalaman sa loob na isinasaulo ang mga ito nang hindi na pinapansin ang pag-atake ni Elder York. Ang buong gabi ay pumanaw ng payapa. Hinintay ni Terence na magising sina Akira at Oldhal bago ipagpatuloy ang kanilang pagtakas. Si Elder York ay hindi makita sa paningin.
Halatang hindi na siya babalik, ito ay nagpakawala ng ginhawa kay Terence. Kahit na si Elder York ay natatakot kay Terence, si Terence ay natatakot din kay Elder York. Si Terence ay mas walang takot, at habang si Elder York ay mas natatakot sa kamatayan, iyon ang dahilan kung bakit natalo si Elder York sa labanan. May kasabihan, ang malambot ay natatakot sa matigas, at ang mahirap ay natatakot sa paalang, at ang paalang ay natatakot sa hindi natatakot sa kamatayan. Si Elder York ang paalang sa sitwasyong ito, at habang si Terence ang hindi natatakot sa kamatayan, kung ihahambing sila ng magkasama, kitang-kita kung sino ang nanalo. Pagkatapos kumain ng biskwit, pinangunahan ni Terence ang grupo at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa exit. Sa buong paglalakbay, hindi nila nakita si Elder York. Hindi na maaabutan ni Terence at ng kanyang barkada ang kanyang bilis kahit na ginagamit ang kanilang buong lakas. Mahigit 2 araw nang naglakad ang grupo, ganoon din sa gabing natutulog ang lahat habang gising si Terence na nagbabantay sa kanila. Hanggang sa 3 araw, sa wakas ay huminto si Terence sa kanyang mga hakbang. Ang biglaang paggalaw ni Terence ay nagbigay ng matinding pagkabigla sa mga tao sa likod. Anong problema? May panganib ba sa harap natin? Sa wakas ay nagawang pakalmayan ng matandang hal ang kanyang sarili pagkatapos umalis sa libingan, ngunit ang paghinto ni Terence ay bigla na lang halos atakihin muli sa kanyang puso. Naaamoy ko ang dugo mula rito, at sariwa pa ito. Huminga ng malalim si Terence. Dugo. Nagulat sina Amara at Julian at nagsimulang sumangot. Pareho silang sensitibo sa amoy ng dugo kaya nang banggitin ito ni Terence. Masasabi nila ang pagkakaiba. Amoy dugo talaga. Di kalayuan dito. Mula kay Elder York. Tanong ng matandang hal pagkaraan ng 1 segundo. Hindi sigurado, ngunit posible. Sagot ni Terence at naglakad pasulong. Bagamat naaamoy niya ang dugo mula sa malayong ito, ang jade sa kanyang dibdib ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang senyales. Sa madaling salita, walang panganib na nauna sa kanila. Sinundan siya ng mga tao sa likuran ngunit pagkatapos maglakad ng maikling distansya, muling huminto si Terence sa kanyang mga hakbang. Ano ito? Tanong ni Amara. Tumingin ka sa lupa. Tinuro ni Terence ang lupa sa harapan niya. Tumingin ang karamihan sa malayo at napansin ang matatalas na palaso sa lupa. Higit pa rito, ang ilan sa mga palaso ay may mantsa ng dugo, at sa sulok ng daan, makikita rin ang dugo. Siya, tumawa si Terence. Ang taga-disenyo ng libingan na ito ay talagang isang uri, na naglalagay ng huling bitag dito. Maaaring simple ang bitag na ito, ngunit ang sinumang walang kamalayan ay tiyak na mahuhulog dito, at ang mga kahihinatnan ay masyadong mabigat. Sa katunayan, ang bitag na ito ay na-trigger ng isang napakanipis na string. Kapag naputol ang string, pinapagana nito ang mga pana na pumapatak ng bitag sa direksyong ito. Tila hindi pinapansin ni Elder York nung siya ay tumakas, ngunit talagang normal na mahulog sa bitag na ito sa ilalim ng madilim na kapaligirang ito. Yumuko si Akira sa kanyang katawan upang makahanap ng putol na manipis na tali sa lupa. Sa kabutihang palad, umalis si Elder York sa harap natin. Kung hindi, tayo ay naging biktima ng bitag na ito. Natuwa ang matandang hal. 1402. Alam ng matandang hal kung ano ang nangyari noong gabi, ngunit matalino siya, pinili niyang huwag magkomento ng hindi kinakailangang kalokohan. Si Terence at ang kanyang grupo ay isang napakalaking buhay. Sa kanyang puso, alam niya na siya ay walang kabuluhan kumpara sa grupong ito ng pagsalakay sa libingan. Sila ay mula sa isang ganap na naiibang tier. May lason sa arrow. Pinulot ni Terence ang matalas na arrow at sumangot. Ito ay isang napakalakas na mabagal na lason, hindi nila malalaman na sila ay nalason noong una, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalamunan ng lason ang tao, isang nangungunang doktor lamang ang makakapag-neutralize nito. Ang nalason ay maaaring mamatay o ma-disable kapag kinuha ng lason ang buong katawan, sisirain nito ang sistema ng nerbiyos ng katawan at sa wakas ay gagawin ang tao. Ano? Natigilan si Akira at mabilis na tumalon mula sa kinaroroonan. Ito ba ay isang airborne poison? Kanina lang ako nakatayo malapit sa mga arrow, magiging maayos ba ako? Ayos ka lang, kahit nalason ka, kaya kitang iligtas. Mahinang sabi ni Terence. Ang lason ay maaaring malakas, ngunit ito ay walang halaga sa medikal na kahusayan ni Terence, hindi banggitin, kahit na ang isang taong tulad ni Sumaowang ay maaaring neutralisahin ito. Oh! Nakahinga ng maluwag si Akira.
Let's continue moving forward. Tatayo ako sa harap. Mag-ingat lang ang lahat. Si Terence ay hindi natatakot sa anuman. Lalo lang siyang nag-iingat. Bukod dito, mayroon siyang jade na senyales sa kanya kapag may papalapit na panganib. Ang talagang ikinagulat ng mga tao ay pagkatapos na maipasa ang mga nakal-alasong palaso, mahinang liwanag ang makikita sa unahan nila. Lalong lumiwanag ang ilaw habang umuusad sila, pagkatapos ng isa pang 10 metrong paglalakad, lumiko ang grupo, at may labasan sa harap ng grupo. Ilang daang metro na naman ang paglalakad, lalabas na ang grupo sa kuwebang ito, maaraw at maliwanag ang mundo sa labas, naalis ng liwanag ang kadiliman sa kanilang puso, naging mas maganda rin ang kapaligiran sa hangin. Galing, nakalabas na tayo sa kuweba. Akira hurrayed. Nakahinga ng maluwag si Old Hal. Sobra para sa kanya ang pagsalakay na ito, nakaranas siya ng hindi mabilang na pagkamatay at buhay at halos hindi na makabalik ng buhay. Pagkatapos ng matinding pagsalakay na ito, nagpasya si Old Hal na huwag nang sumali sa anumang raid. Siyempre, hinding-hindi rin siya bibigyan ni Amara ng pagkakataong ito. Gawin niyo lahat ng gusto niyo, hindi ako sasali sa aksyon mamaya. Pagtingin sa labasan sa unahan nila, gumaan din ang loob ni Terence. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabi iyon kay Amara. Sige, ingatan mo sarili mo. Naunawaan ni Amara ang gustong sabihin ni Terence. Pagkatapos umalis sa libingan, kinailangan nina Amara at Julian na alagaan ang Old Hal mismo, at Terence ay walang oras na sumama sa kanila mamaya. Bukod pa rito, si Terence ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin, kailangan niyang mag-isip ng paraan para iligtas si Trixie, wala nang oras na sayangin ang Old Hal. Tumango si Terence, at sa wakas ay dumating ang grupo sa labasan ng kuweba. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang kuweba ay matatagpuan sa isang lambak na katulad ng dati nilang pinasukan, at ang hitsura ng kuweba ay hindi naiiba sa mga karaniwang kuweba, kaya hindi ito nakakaakit ng anumang hindi gustong atensyon mula sa mga tao. Matagal nang umalis si Elder York sa lugar na ito. Tahimik ang lambak dahil walang mga halaman sa paligid, kahit isang ibon ay hindi makikita dito, ang buong lambak ay sobrang tahimik. Maghihiwalay na tayo rito. Mauna na kayo, may kakausapin ako sa babaeng Maya. Huminto si Terence sa pagsulong at sinabi kay Amara. Natigilan si Amara at tinitigan si Akira saglit, agad niyang naunawaan kung saan patungo ang mga bagay-bagay, malamang na sinusubukan ni Terence na protektahan si Akira. Kapag isiniwalat ni Julian at niya ang kanilang pagkakakilanlan kay Old Hal, si Akira ay natural na mahuhuli rin, bilang Tomb Raider at lahat. At ang sinusubukang gawin ni Terence ay malinaw na pinuprotektahan si Akira mula sa pag-aresto sa kanya. Dahil hindi ninakaw ni Akira ang anumang bagay mula sa libingan, nagpasya si Amara na ibigay ang mukha ni Terence at iligtas ang batang babae na Maya. Sa katunayan, alam niya, kahit na tumanggi siyang bigyan siya ng mukha, susubukan pa rin ni Terence ang kanyang mga paraan para protektahan siya. Walang paraan para makipagtalo siya sa isang taong tulad ni Terence, di ba? Kailan naging masunurin si Terence? Buti, alis na tayo. Hindi gaanong nagkomento si Amara at umalis kasama si Julian. Pareho silang nagklampong sa Old Hal sa mga gilid, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan na tumatalon sa lambak. Kung walang mga lubad, kahit na gustong tumakas ni Old Hal, imposible para sa kanya na makamit, kaya kailangan pa rin niyang umasa kina Amara at Julian na umalis sa lugar na ito. Pagkatapos umakyat, labis na nagpapasalamat si Matandang Hal sa babaeng magnanakaw sa hindi pag-iiwan sa kanya, ito ay naging dahilan upang siya ay labis na naantig sa kanilang kabaitan. Babaeng magnanakaw, maraming salamat, ako, Matandang Hal, ay tatandaan ang ginawa ninyo. Panigurado, wala akong pakialam kung gusto ninyo ito o hindi. Ibibigay ko ang ilan sa mga kayamanan sa inyo. Hindi na kailangan. Mahinang sagot lang ni Amara. Ito ang dapat nating gawin. Dapat gawin. Natigilan ang Matandang Hal. Old Hal, ito ang ID card ko, arestado ka. Walang nakakaalam kung kailan at saan inilabas ni Julian ang kanyang identification card. Sa kabilang banda, naglabas din ng posa si Amara, na ikinandado ang Old Hal nang walang kahit isang salita. Ha! Napatulala ang Matandang Hal, hindi niya alam ang nangyayari. Babaeng magnanakaw, ano ang ginagawa mo? Kung gusto mo ang aking mga kayamanan, kaya kong ibigay ang lahat sa iyo. Walang saysay na gawin ito, palayain mo ako.
Matapos malaman na ang tagasunod sa tabi ng babaeng magnanakaw ay isa ring Mystic Class Master, nawala ang lahat ng motibasyon ni Old Hal sa pakikibaka. Mystic Class Master, napakamaalamat na pag-iral kahit na ginamit ni Old Hal ang kanyang buhay para lumaban, walang paraan na makakawala siya sa kanila, hindi ba? Old Hal? Huwag kang maging katawa-tawa, ako ang Deputy Executive Director, na namamahala sa pagsisiyasat ng krimen ni Starfield, hindi ako babaeng magnanakaw. Hinubad ni Amara ang kanyang maskara. Si Julian naman ay hinubad din ang kanyang maskara. Gumagamit siya ng GPS para ipadala ang kanilang lokasyon at nagpapatawag ng helicopter para humingi ng backup. Ang matandang Hal ay ganap na natigilan. Hindi ito maaaring totoo. Pulis talaga ang dalawang ito. Hindi ba mga Tomb Raider sila? Pagtingin sa seryoso nilang mukha, nagdilim ang mukha ni Old Hal, malamang totoo ang sinabi nila. Ngumiti siya ng mapait sa loob. Gustuhin man niyang makatakas ay hindi naman niya kayang manalo sa kanila, di ba? Dalawang Mystic Class Masters, kaya nilang patayin siya tulad ng pagpatay ng mga tao sa mga langgam. Wala ng lakas na labanan si Old Hal, na ibigay na niya ang lahat ng pag-asa niya. Sa ilalim ng lambak, si Akira ay nakatingin kay Terence na may nagtatanong na mga mata. Hindi niya alam kung bakit siya hiniling ni Terence na manatili. Gayunpaman, sa pag-alala sa lahat ng matamis na pangyayari sa libingan, hindi naiwasang mamula si Akira. Wala naman siyang balak mag-propose sa akin ngayon, di ba? Tapos, dapat ba siyang pumayag? Ang mukha ni Akira ay kasing init ng microwave. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng reaksyon sa iba, ngunit hindi ba siya kasal? Kaya ba niyang tiisin ito? 1403. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Akira kung bakit pinapayagan ng babaeng magnanakaw na gawin ng lalaking magnanakaw ang anumang gusto niya. Gusto ng lalaking magnanakaw na magkaroon ng private time sa kanya, at ang babaeng magnanakaw ay hindi man lang nagkomento. Hindi kaya pangalan lang ang kanilang titulo. Sila ay magkasosyo ngunit hindi tunay na mag-asawa. Nakita ni Akira na malaki ang posibilidad dahil, sa buong paglalakbay, hindi niya nakita ang mag-asawang magnanakaw na gumagawa ng kahit anong romantikong bagay. At saka, hindi rin sila gaanong nakikipag-ugnayan. Ikaw. Anong gusto mo sa akin? Ang walang takot na si Akira ay naging kambing sa harap ni Terence. Wala, babalikan kita. Babalik tayo sa kabilang direksyon. Mabuti pang huwag mo nang makilala ang babaeng magnanakaw. Kung hindi, hindi ito magiging magandang wakas. Hindi na malaya ni Terence ang pagbabago sa ekspresyon ni Akira. Kanina pa niya naisip na ibalik ang libingan. Pagkatapos ng lahat, sa mga medikal na tala, binanggit ni Lijo ang tungkol sa Skybolt na baboy at ang espirito ay pumukaw sa interes ni Terence. Higit pa rito, kailangan niya ang espirito upang mahanap sa kanya ang apoy na espiritong bunga, at hindi niya basta-basta may iwan ang maliit na kasama. Babaeng magnanakaw. Sasalakayin ba niya ako? Napasimangot ka, Akira. Wala namang ganoon, pero ayoko na kayong magkita pa. Ayaw magpaliwanag ni Terence. Wala siyang planong ibunyag sa kanya ang pagkakakilanlan ni Amara. Pareho silang mahuhulog sa isang awkward na sitwasyon kung malalaman ni Akira ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng magnanakaw. Bukod dito, ito ay isang lihim na misyon. Hindi nila dapat ilantad ito sa mga tagalabas. Medyo malandi ang sinabi ni Terence. Ito ang dahilan kung bakit hindi maintindihan ni Akira ang tunay na kahulugan. Naisip niya na si Terence ay may crush sa kanya at natatakot na ang babaeng magnanakaw ay saktan siya. Napagtanto na wala siyang sapat na oras na kasama ni Terence, naging matapang siya at nagtanong. Kung gayon, magkikita ba tayo sa hinaharap? Sa tingin ko hindi. Kumunat ang noo ni Terence. Ano ba itong sinasabi ni Akira? Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Naisip ba talaga ng babaeng ito na gusto niya siya? Gayunpaman, ang sinabi niya ay kasing totoo ng bakal. Hindi na si Terence ang lalaking magnanakaw. Ang lalaking magnanakaw ay matagal nang pinatay ni Julian. Wala nang lalaking magnanakaw sa mundong ito. Bahagyang nadismaya si Akira sa sagot. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na kalungkutan. This was her first time falling for a guy. Although, she didn't know how he looks like and not knowing his real name, ang alam lang niya ay tinawag niya ang sarili niyang lalaking magnanakaw. Maliban doon, wala siyang alam tungkol sa lalaking magnanakaw na ito. Hindi pa niya ito nakilala noon, at tila wala itong balak na makipagkita muli sa kanya.
Ilalabas kita sa lambak. Pagkatapos ay babalik ulit ako sa libingan. Sabi ni Terence. Ikaw. Babalik ka. Natulala ka, Akira. Kailangan pumasok sa pintuan ng kamatayan, may hinahanap talaga ako, at naniniwala akong mahahanap ko sila sa pintuan ng kamatayan. Sagot ni Terence. Bakit hindi? Sasama ako. Namula si Akira sa hiling niya. Maaaring maging kalad ka rin ako sa iyo. Ngunit maaari akong maging kapaki-pakinabang minsan. Hindi pa handa si Akira na iwan si Terence. Gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanya kahit isang segundo ay sapat na. Sa tono ng pananalita ng lalaking magnanakaw ay parang wala man lang itong interes sa kanya, baka pagkatapos ng araw na ito ay hindi na sila muling magkikita. At habang si Akira ay hindi natatanggap ng ganitong misyon. Hahalikan sana niya ang alikabok kung wala si Terence sa pagkakataong ito. Sure, alis na tayo. Nag-isip ng malalim si Terence at tumango. Sa dati niyang plano, isinaalang-alang na niya si Akira kasama niya. Maaaring mayroon siyang jade na nagpapahiwatig sa kanya ng panganib, ngunit mas mabuti pa rin ang pagkakaroon ng isang taong talagang nakakaalam tungkol sa mga bitag. Higit pa rito, si Akira ang nakakumpleto ng mga puzzle. Nadama ni Terence na ang pagdadala sa kanya ay makakapagtipid lamang sa kanya ng mas maraming oras. Akira was over the moon. Ang pagbabalik sa libingan at pagpasok sa pintuan ng kamatayan ay isang mapanganib na gawain, ngunit hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa tabi ng lalaking magnanakaw. Binigyan niya siya ng labis na pakiramdam ng seguridad. Hindi man lang siya makakaramdam ng panganib o kahit anong masama ay lalapit sa kanya. Babalik tayo ngayon. Tanong ni Akira. Ihahatid na kita. Binuhat ni Terence si Akira at inilagay sa ilalim ng kanyang kilikili nang sumagot siya. Tumakbo siya sa kuweba at nagsimulang tumakbo ng buong bilis. Hindi makapaniwala si Akira na dadalhin siya ni Terence nang walang kahit isang salita. Namula ang mukha niya, nahihiya siya, pero hindi siya tumutol at hindi rin nagpumiglas dahil sa pakiramdam niya ay nasa tabi niya ito. Si Terence ay isang Mystic Class Master, pagkatapos na i-activate ang kanyang martial arts na panatili niya ang buong bilis ng sprinting patungo sa pintuan ng buhay at kamatayan. Sa buong sprint, hindi siya huminto at nagpahinga, ngunit ito ay ibang kwento para kay Akira. Kailangan niya ng pahinga upang mapunan ang kanyang lakas, kaya nagpa siya si Terence na tumakbo para sa kanyang bahagi rin. Si General Wilson ay isang mastiko na aso, kaya't ayos lang para sa kanya na tumakbo sa ganitong bilis din. Hindi gaanong kinailangan ang kanyang lakas upang mapanatili ang pinakamataas na bilis nito. Kaya naman, ang lalaki at ang aso ay nagsimulang tumakbo patungo sa pintuan ng buhay at kamatayan. Hindi sila huminto sa kalagitnaan upang magpahinga, ngunit nagpahinga si Akira. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa pagkakahawak ni Terence. Hindi sinasadyang naidlap siya habang karga-karga ni Terence. Ibinaba ni Terence si Akira nang makarating sila sa pintuan ng buhay at kamatayan. Ang bilis nito. Nagulat si Akira sa oras na ibinalik nila ang libingan. Sa buong bilis, ang Mystic Class Master ay hindi magtatagal upang matapos ang distansyang ito. Siyempre, mas mabilis pa si Elder York. Nagpatuloy si Terence. Sige, huwag na nating pag-usapan ito, magsisimula na ba tayong gumawa ng puzzle sa Death Door ngayon? Hanggat inilalagay natin ang mga piraso sa tamang lugar, mabubuksan natin ang Death Door. Oo, ngunit kailangan nating ayusin ang mga ito para sa pintuan ng kamatayan. Hindi natin maaaring ilipat ang mga piraso ng walang mga panuntunan. Kung hindi, isaaktibo natin ang mga bitag, at ang mga kahihinatnan ay magiging malaki. Tumango ka, Akira. Sige, utos mo sa akin, gagawa ako ng puzzle. Tumango si Terence. Sabihin mo sa akin kung alin ang lilipat, at ililipat ko iyon para sa iyo. Sigurado. Alam ni Akira kung gaano ito mapanganib, ngunit alam din niya na hinding-hindi siya papayagan ni Terence na hawakan sila. Sa buong pagsalakay, siya lang ang gumagawa ng lahat ng mapanganib na bagay ng mag-isa. Kahit na nasa paligid sina Old Hal at Elder York, siya pa rin ang gumagawa ng trabaho. Bukod pa rito, binabantayan siya ni Terence, pinuprotektahan siya sa lahat ng oras. Hinding-hindi papayag si Terence na hawakan niya ang mga piraso. Naglakad si Terence patungo sa pintuan ng kamatayan at handa nang ilipat ang mga piraso. Una, ilipat ang puzzle na ito sa kaliwa.
Itinuro ni Akira ang isa sa mga puzzle sa pintuan ng kamatayan. Ito. Oo naman. Iniunat ni Terence ang kanyang kamay, sinubukan ang tubig. Walang signal sa kanya ang jade sa dibdib niya. Nagpahinga si Terence at direktang ginalaw ang puzzle. Ah! Hindi malay na sigaw ni Akira. Nakahinga siya ng maluwag ng panganib na lumitaw. Nagtataka siyang tumingin kay Terence, tama ba ang galaw niya? 1404. Pagkatapos. Tanong ni Terence. Oh, then try to move that. Itinuro ni Akira ang puzzle sa tabi. Ito. Iniunat ni Terence ang kanyang kamay patungo sa pirasong binanggit ni Akira. Nang ililipat na niya ito, ang jade ay nagpadala ng senyales ng panganib, sinasabi sa kanya na ang piraso ng puzzle na ito ay mapanganib, at hindi niya ito dapat ilipat. Umiling si Terence. Hindi ko kaya. Delikado. Ah! Nagulat ka, Akira. Hindi siya makapaniwala na nasasabi ni Terence nang hindi pisikal na nahawakan ang palaisipan. Pakiramdam niya ay imposible ito, ngunit nasanay na siya sa kakayahan ni Terence, inaalala kung gaano karaming mga imposible ang kanyang nakamit. Pagkatapos ay subukang ilipat ang isa sa itaas nito, ilipat ito pababa. Ito. Sinubukan ni Terence, walang panganib, at mabilis itong inilipat. Okay, walang problema. Okay lang ba ito? Nagulat si Akira, hindi niya alam kung paano sila pinag-iba ni Terence, kung paano niya nakamit ang tagumpay na ito. Siya, ngumiti si Terence habang ginagalaw niya ang puzzle. Malamang naligtas din ang pirasong ito. Ano ang susunod nating gagawin? Napakalakas. Nagpupuri ka, Akira. Bagay talaga itong lalaking magnanakaw. Naiiba niya kung aling piraso ang ligtas na ilipat, na hindi. Kung siya ay mag-isa, siya ay nagpakamatay sa paglipat ng mga ito. Tiningnan ni Akira ang mga puzzle sa lupa at sinabing, itong piraso, nagagalaw ba ito? Oo. Ginalaw ni Terence ang puzzle na itinuturo ni Akira. Paano ito? Tanong ni Akira. Hindi. Umiling si Terence. Ito. Tanong ulit ni Akira. Ito ay maayos. Tumanggaw si Terence. Pagkatapos ng 10 oras, sa wakas ay inilagay ni Terence ang huling palaisipan sa tamang lugar. Tumalon siya palayo sa pinto at nagpakawala ng mahabang hininga. Sa wakas natapos na natin ang puzzle. Bagamat may gininto ang daliri si Terence na tumutulong sa kanya, hindi niya basta-basta may galaw ang puzzle. Bawat galaw ay kailangang subukan. Kaya naman natagalan siya para makumplito ang buong puzzle. Sa parehong trabaho na magkasama, gumugol sila ng higit sa 10 oras upang makumplito ito. Ang oras na kinuha para makumplito ang Death Door puzzle ay doble sa oras na ginamit nila para i-unlock ang Life Door. Keita. Isang tunog ang nagmula sa loob ng pinto. Ito ang katulad na tunog ng i-unlock nila ang pinto ng buhay. Isang ingay ang narinig pagkatapos noon, at bumukas ang pinto. Nakabukas na. Nakaka-relax ka, Akira. Gayunpaman, maaaring may maraming mga bitag na naghihintay sa atin sa unahan. Kailangan nating mag-ingat at maging handa sa lahat ng oras. Lumapit ka sa tabi ko mamaya. Huwag kang gumalaw mag-isa. Nakikita ko kapag may papalapit na panganib. Magiging maayos tayo. Tiniyak siya ni Terence. Kung wala si Elder York, naging mas casual siya at mas madaling lapitan. Tumanggaw si Akira, hindi niya alam kung bakit niya pinagkakatiwalaan ang lalaking magnanakaw na ito. Pakiramdam niya kapag nandyan si Terence, wala nang anumang panganib. Si Terence, Akira, at General Wilson na lang ang naiwan sa libingan, kaya hindi na niya kailangang mag-alinlangan pa habang direktang tinutulak at binuksan ang mga pintuan ng kamatayan. Kung hindi si Terence ang gumagawa nito, kailangang si Akira iyon, kaya naramdaman ni Terence na siya ang dapat na gumawa nito. Ibang-iba ito sa gate ng buhay. Ang nasa likod ng tarangkahan ng kamatayan ay kapareho ng mga silid, ito ay malinis at maayos, ngunit ang pagkakigawa dito ay mas maganda kaysa sa libingan. Ang landas ng dalawang pintuan ay magkatapat. Maayos at malinis ang landas. Makikita rin ang mga painting sa mural sa mga dingding. Maingat na naglakad si Terence upang harapin ang anumang paparating na mga panganib, ngunit ang Jade ay hindi nagpapadala sa kanya ng anumang senyales. Ito ay labis na ikinagulat ni Terence. Naglakad sila ng mahigit 1 kilometro, ngunit tahimik at maganda ang lahat. Ang Jade ay hindi rin nagpapadala ng anumang senyales. Walang nangyari. Bakit tahimik ang lugar na ito?
Wala man lang palatandaan ng mga bitag o panganib. Nakaramdam ng kakaiba si Akira habang nagtatanong. Paano ko malalaman? Mapait na ngumiti si Terence. Tama, may itatanong ako sa iyo, sigurado ka bang may mga advanced na bitag sa loob ng pintuan ng kamatayan? Ito. Hindi ko masabi. Nag-isip si Akira at sumagot. Karaniwan, marami siya, pero minsan, maaaring iba rin ang mga bagay may posibilidad na walang mga bitag na matatagpuan dito dahil ang lahat ng mga bitag ay nakalagay sa pintuan ng kamatayan. Tumango si Terence at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na narinig niya ang paliwanag ni Akira, hindi niya inilagay ang kanyang bantay. Biglang huminto sa paggalaw si General Wilson, na nasa harap ni Terence, at tuwid na tumayo sa gitna ng kalsada. Anong mali? Nagulat si Terence, hindi niya maintindihan ang aksyon ni General Wilson, delikado kaya ito. Hindi bababasa, ang jade sa kanyang dibdib ay hindi nagpapadala sa kanya ng anumang senyales. Woof woof. Tumahol si General Wilson sa madilim na lugar sa kanyang harapan. Si Terence at Akira ay parehong nalilito. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa ni General Wilson. Walang gumagalaw mula sa dilim. Noong naguguluhan pa rin si Terence, tumahol muli si General Wilson, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang tono ng tahol nito. May kung anong galit dito. Woof woof. Pinalakas ni General Wilson ang kanyang volume. Sa wakas, may ilang paggalaw mula sa madilim na lugar na hindi kalayuan sa grupo. GG, isang mahinang langit-ngit ang narinig pagkatapos ay lumitaw ang isang maliit na anino mula sa madilim na paglalakad patungo kay General Wilson. Tila natakot ito kay General Wilson sa nakakatakot nitong mukha. Ano ang nilalang na iyon? Nilinggan ni Akira ang nilalang at nagtatakang nagtanong. At habang si Terence ay may parehong tanong din, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Hindi kaya. Ito ang totoong bagay. Nanlamig ang tingin ni Terence sa nilalang nang lumakad ito patungo sa kanila. Tama ang kanyang hula. Ang nilalang na ito ay kamukha ng maliit na lalaki na hinahanap niya. Ang bagay na ito ay mukhang isang baboy na may bilog na katawan, ngunit ito ay tiyak na naiiba. Nakatayo ito ng patayo gamit ang magkabilang likurang paa. Ang mga paa nito ay parang mga kamay sa gilid ng katawan habang naglalakad. Pag-indayog pakaliwa at pakanan habang naglalakad ito ay parang ang cute na bersyon ng pixie. Nag-atubiling lumapit ang munting lalaking ito. Tila pilit siyang ginising ni General Wilson mula sa kanyang matamis na panaginip. Bagamat gustong lumaban ng munting lalaki, hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Terence ay ang batang ito ay nasa kalagitnaan na talaga ng Golden Class. Hindi siya makapaniwala ng ampunan siya ni Liju, wala man lang itong lakas ng Golden Class, pero ngayon nasa mid-phase na talaga. Imposible para kay Liju na magkaroon ng sobrang gininto ang daliri na si Terence na nagpapadala ng purong chi sa katawan ng espiritu. Ang tanging paraan upang mag-level up ay ang paggamit ng mga bihirang mapagkukunan. Tiyak na hindi madaling maabot ang antas na ito sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga pambihirang halamang gamot. 1405. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang taong walang batayan ay maaaring mabangkarote ang isang marangal na bahay sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo ng mga pambihirang halamang gamot ng mag-isa. Para maabot nila ang gitnang yugto ng Golden Class, gaano karaming mapagkukunan kung gaano karaming mga halamang gamot ang talagang kailangan. Bagamat hindi alam ni Terence kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan ng batang ito para maging ganito ang antas, tiyak na hindi ito kukulangan. Dapat ay skybolt na baboy. Sabi ni Terence. Ito ang pangunahing layunin ng aking pagbisita dito. Hinahanap ko ang batang ito. Skybolt Pig. Anong kawili-wiling pangalan? Nagkomento ka Akira. Sa sandaling ito, nagsimulang makipag-usap si General Wilson sa baboy ng Skybolt. Maaaring hindi maintindihan ni Terence ang usapan, ngunit alam ni General Wilson kung ano ang gusto ni Terence marahil ay sinusubukan niyang kumbansihin ang Skybolt Pig na sundan si Terence sa ngayon. Samantala, sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit ang Jade ay hindi nagbigay ng senyales ng panganib nang si General Wilson ay tumatahol dahil ang batang ito ay walang anumang banta sa kanila. Kaya't hindi na siya kailangang senadoryoso ng Jade, ngunit naramdaman ni General Wilson ang presensya nito at ipinatawag ito. Oo, medyo kawili-wili, ngunit mukhang mas kawili-wili ang batang ito. Nagustuhan ni Terence ang maliit na baboy na ito.
Dahil ang Bic na ito ay malayang nakakagalaw sa silid, kung gayon, malamang na tama ang aming hula, walang panganib sa lugar na ito. Kung hindi, ang Bic ay hindi sinasadyang na-activate ang mga bitag at nagdusa. Sabi mo Akira. Tama ka. Tumango si Terence at tumingin kay General Wilson, na nakikipag-usap pa rin sa maliit na kasama. Hindi niya maiwasang magtanong. Lil Wei. Kamusta na? Pumayag ba siyang sumama sa atin? Sabay tayong manghuli ng Fire Spirit Fruit. Woof! Lang si General Wilson at ibinaling ang ulo niya kay Terence. Umiling siya kay Terence at inilagay ang magkabilang paa sa harap, winawagayway ito na parang wala siyang magawa. Pagkatapos, gumawa siya ng gesture na humihiling kay Terence na maging matyaga at ipaubaya ang lahat sa kanya. Okay, nasa iyo na ang lahat. Tumango si Terence, siya ay nagpapasalamat na si General Wilson ay sapat na matalino upang makipag-usap sa maliit na kasama. Kung hindi, kailangan niyang gumamit ng puwersa para dalhin ang baboy na Skybolt. Sino ang nakakaalam kung tatanggi ang Skybolt na baboy na tulungan siya at makatakas ng hindi niya namamalayan, sa laki nitong maliit, walang paraan na mahahanap siya ni Terence pagkatapos nitong tumakas. Kaya nagpasya siyang hayaan si General Wilson na gawin ang trabaho. Siya ay umaasa na ang Bic ay kusang loob na sumunod sa kanya at makatipid sa kanya ng ilang oras sa paghahanap ng prutas. Gayunpaman, halatang-halata na kahit na ang ranggo ng maliit na kasama ay mas mababa kaysa kay General Wilson at natatakot din siya sa kanya sa parehong oras, ngunit ang Skybolt na baboy na ito ay tila napakatigas ng ulo, na walang intensyon na sundan si Terence. Naiintindihan ng aso mo ang aming wika. Nalaman ni Akira na ang lalaking magnanakaw ay isa ng namumukod tanging tao, at mayroon pa siyang isang matalinong mistikong aso sa tabi niya na nakakaintindi ng wika ng tao. Nagsisimula ng maging kakaiba ang mga bagay dito. Oo, nagulat din ako. Nagpatuloy si Terence. Umupo na lang tayo dito at maghintay. Sa tingin ko kailangan ni General Wilson ng ilang sandali para kumbansihin ang maliit na kasama. Magpahinga ka. Nadama ni Akira na ang pagkakaroon ng ilang pribadong oras kasama si Terence ay isang magandang alaala na pananatilihin niya habang buhay. Sa hinaharap, hindi niya alam kung magkakaroon pa siya ng ganitong pagkakataon. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, nahihiya si Akira. Ito ang unang pagkakataon na mahulog siya sa isang lalaki, ngunit hindi maganda ang ending. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nagpasya siyang magsalita, mag-chat tayo. Makipag-chat. Tanong ni Terence. Let's chat about your stuff. Ikaw at ang babaeng magnanakaw. Are you guys husband and wife? Tanong ni Akira. Hindi. Hindi makapaniwala si Terence na sasabihin ito ni Akira, ngunit hindi niya ito sinusubukang lokohin, kaya sumagot pa rin siya ng tapat. Hindi. Dahil hindi naman kayo mag-asawa, bakit kayo tinawag na magnanakaw? Tumalo ng puso ni Akira nang marinig ang sagot ni Terence, nasa sabik. Ang organisasyon ng magnanakaw ng matandang hal ay tinawag na organisasyon ng Red Tower, ngunit hindi ko siya nakitang parang pulang tore. Mapait na ngumiti si Terence. Mayroon na akong kasintahan, ang layunin ng pagpunta sa puntod na ito ay upang kunin siya ng gamot. May girlfriend ka, ha? Nakiliti si Akira na pink nang mabalitaan niyang hindi asawa ni Terence ang babaeng magnanakaw, ngunit labis siyang nadismaya nang sabihin sa kanya ni Terence na may girlfriend siya. Ito ba ang apoy na espiritong prutas na binabanggit mo? Kailangan ko ang batang iyon para hanapin ang prutas para sa akin. Tinuro ni Terence ang Skybolt na baboy. I see. No wonder pinili mong ibalik ulit ang puntod, ang sweet mo sa girlfriend mo. Nainggit si Akira sa kanya. Iniisip niya kung gaano kahanga-hanga kung si Terence ay nagbibigay sa kanya ng parehong pagtrato sa kanyang kasintahan. Ito lang ang pag-asa niya, kailangan niya itong Fire Spirit Fruit para mabuhay, kung hindi. Hindi natuloy si Terence. Okay, huwag na natin pag-usapan yan, magpahinga ka na. Tumango si Akira. Sa wakas ay natanggap ni Francis ang address ng kanyang malayong pinsan mula sa kanyang ama. Nagkita na sila noon sa isang piging, nasa iisang mesa sila, at nangako si Irving na aalagaan siya kung may mangyari sa kanya, ngunit hindi na sila nag-usap pagkatapos ng araw na iyon. Gayunpaman, hindi na kinaya ni Francis. Siya ay binubuli ni Terence nang si Terence ay dapat na pagbabantaan ng kanyang mga tagasunod.
Ang vanity ni Francis ay hinamon, na binyo bully hanggang sa puntong ito, paano niya lulunukin ang kahihiyan ng ganoon lang. Sa mga mata ni Francis, walang hindi niya magagawa sa lungsod ng Starfield. Bilang bagong pinuno ng Big Four Young Masters ng Starfield, naramdaman niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay para maibalik ang kanyang pride. Kailangan niyang parusahan si Terence at ipaaman sa kanya ang kanyang pagkakamali at isuko si Josephine sa kanya. Kaya gumamit siya ng maraming paraan para makuha ang kontak ni Irving. Ito rin ang unang beses niyang pumunta sa Floating Cloud Bar. Si Irving ay nasa buwan na nagkaroon ng Earth-class Master sa ilalim niya out of the blue para siyang tigre na may mga pakpak na idinagdag na may dobleng kapangyarihan. Bagamat hindi sinabi ni Elder Zo na kakampi niya, naniniwala siyang magiging tagasunod niya si Elder Zo balang araw. Master Irving, may isang brat na nagmamaneho ng Ferrari sa harap ng aming bar, sinabi niyang pinsan kanya, at gusto kang makilala. Pumasok si Janong sa silid at nagpaalam. Pinsan ko. Nagulat si Irving. I'm a ****king bastard, saan ako kukuha ng pinsan? Scammer ba siya? Anong pangalan niya? 1406. Master Irving, sa tingin mo ba ay si Francis ang bisita? Anak ni Samuel Hale. Mas maganda ang alaala ni Coldy. At saka, si Samuel Hale ang partner nila sa relocation project, kaya pumasok sa isip niya ang taong ito. Siya. Ipasok mo na siya. Naalala ni Irving ang tao pagkatapos na paalalahanan ni Coldy habang tumatango siya kay Janong. Tumango si Janong at lumabas ng silid. Ilang sandali pa, pumasok si Francis sa silid. Francis, bakit ka nandito? Pinsan kuya, nabully ako. At talagang kailangan ang iyong suporta. Pinutol ni Francis ang lahat ng kalokohan at dumiretso sa punto. Nabully ka. Sinong bubuli sa'yo? Sumimangot si Irving. Ano lang nangyari? Ganito, naalala mo ba ang tatay ko? Isa siya sa mga business partner mo dahil doon kumita ng malaki ang tatay ko kamakailan at bumili ng villa. Sa lugar na iyon, may nakilala akong babae at gusto ko siyang gawing girlfriend, pero nakita ito ng boyfriend niya at paliwanag ni Francis mula ulo hanggang buntot sa buong proseso kay Irving. Hindi niya binanggit sina Terence at Josephine bilang mga pangunahing tauhan dahil iniisip niya na walang mga pangalang tulad nila ang hindi karapat-dapat na banggitin sa harap ni Irving. Oh! May background ba ang batang iyon? Si Irving ay nakatingin kay Francis nang may panghahamak matapos marinig ang buong kwento ano itong basura. Hindi man lang siya makakuha ng babae. Anong mahinang brat, kung hindi dahil sa pagiging business partner niya ng kanyang ama, hindi man lang gugustuhin ni Irving na abalahin ang malayong pinsan na ito na lumabas nang wala sa oras. Sa palagay ko ay wala siya, higit sa lahat, isang young master lang. Palagi siyang nagmamaneho ng Bentley, ngunit hindi siya kasing lakas mo, pinsan. Sabi ni Francis. Nako, pero nabanggit mo na marunong martial arts ang batang ito, di ba? For sure. Hindi niya kalaban ang mga followers mo. Hindi sila kayang labanan ng mga normal na tao, kung gusto mo siyang parusahan, kailangan mo ng practitioner, patuloy ni Francis. Gayunpaman, dahil sa maliit na dahilan na ito, ang isang practitioner ay ipinatawag, hindi ba iyon ay medyo overreacting? Siyempre, hindi. Pinsan kapatid, ito ay para sa ikaluluwalhati ni House Hale. Dati, binanggit ko ang iyong malaking pangalan sa kanya, ngunit sinabi niyang hindi kanya kilala at hindi pa niya narinig ang iyong pangalan noon. May ginawa si Francis. Boy, he was so cocky. Isn't that frustrating? Hindi man lang niya alam ang big name mo, pinsan. Og. I'm from the hidden noble house, I need to stay low, it's totally normal for them to not have heard of my name. Tsaka big shots lang or mga tao sa upper society ang nakarinig ng pangalan ko, lower life forms like them wouldn't know my name naturally. Bagamat ganyan ang sinasabi ni Irving sa labas, galit na galit siya sa loob. Ang kanyang kakakuhan ay pinalakas ni Elder Zo 2 araw lamang ang nakalipas, at sa isang iglap, siya ay naging isang Mr. Nobody mula sa mata ng iba. Natural, hindi siya matutuwa. Kung ganoon ang kaso, hahayaan ko si Tio Zo na sumama sa iyo. Tio Zo, ang iyong pinsala ay nagsisimula ng gumaling, bakit hindi ka lumabas at mag-ehersisyo? Walang problema, susundin ko ang anumang sasabihin ni Master Irving, pupunta ako at mamasyal.
Si Uncle Zo ay naiinip na nananatili sa kama sa ganoong tagal ng panahon, kailangan niya ng sariwang hangin, ngunit ang pagpaparusa sa ilang mga young masters gamit ang kanilang mga hanggal na martial arts, ito ay talagang overreacting. Salamat, pinsan. Nabalitaan ni Francis ang tungkol sa mundo ng mga practitioner mula sa kanyang ama kamakailan. Ang pinakamababang ranggo ay Golden Class. Maaari silang maglakad sa mga dingding at makabasag ng mga bato gamit ang kanilang mga hubad na kamao. Ito ay isang maalamat na pag-iral. At habang si Uncle Zo ay halatang practitioner ngunit hindi niya alam kung anong rank siya. Gayunpaman, sa paghusga sa kanyang hitsura, sapat na ito para patayin si Terence. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin dahil sinabi mo na ito ay para sa ikaluluwalhati ni House Hale, kung gayon kailangan mong magtrabaho para sa akin ng maayos sa susunod. Ikinaway ni Irving ang kanyang kamay. Okay. Si Tio Zo ay isang Mystic Class Master, ngunit dahil sa kanyang kasalukuyang pinsala, siya ay naging isang ginintoang klase ngayon. Ang pakikipaglaban sa isang Kung Fu Kid ay higit pa sa sapat. Nakakabaliw iyan. Salamat, pinsan. Salamat, Tio Zo. Nakangiti si Francis na parang pas ang lumunok ng kanaryo. Matapos umalis sa lumulutang na cloud bar, naramdaman ni Francis na siya ay nakaupo sa tuktok ng mundo, nakaramdam ng maluwalhating pakikipaglaban. May gininto ang klase sa tabi niya, bakit siya matatakot pa rin kay Terence? Wala siyang balak na manatili dito ng isa pang segundo habang hinahatid niya si Uncle Zo ng diretso sa bahay ni Josephine. Kakabalik lang ni Josephine mula sa paaralan, ngunit narinig niya na may kumakatok sa pinto. Natarante si Mother Tang Sino kaya ang gabing ito. Nagkaroon nga siya ng maraming bagong kaibigan sa maliit na bayan na ito, ngunit hindi sila naging malapit hanggang sa bumisita sila anumang oras na gusto nila. Ang bahay lang ni Xiaofen ang makakagawa noon, ngunit dapat malaman ni Xiaofen at ng kanyang pamilya na palaging nagre-revision si Josephine sa gabi para hindi sila kumakatok ng pinto sa ganitong oras ng normal. Sino ito? Tanong ni Mother Tang. Pamamahala ng real estate, sinusuri ang metro ng tubig. Alam ni Francis na hinding-hindi bubuksan ni Nanay Martha ang pinto kapag sinabi niyang nandito siya para mag-higanti, kaya nagsinungaling siya. Talagang disente ang seguridad ng lugar na ito, at hindi nila pinapayagang basta-basta pumasok ang mga hindi nakatira. Nang hindi nagdalawang isip, binuksan niya ang pinto upang makita si Francis na pumapasok sa kanyang bahay. Ikaw. Anong ginagawa mo? Tumalon si Nanay Martha. Ang lalaking naniningil ay mukhang hindi siya naririto para tingnan ang metro ng tubig. Isa pa, may isang malaking lalaki na nakatayo sa likod niya na parang bodyguard. Malamig ang mukha niya na walang ekspresyon. Nasaan ang anak mo? Tumingin si Francis kay Nanay Martha at nagtanong. Ikaw. Hinahanap mo yon. Hindi alam ni Nanay Martha kung ano ang problema nitong si Francis ngunit matapang siyang nagtanong. Ano ang gusto mo sa kanya? Hilingin mo siyang lumabas ngayon. Nasa tabi ni Francis si Tio Zo. Natural, hindi siya natatakot sa mga bagay na pupunta sa timog. Bamantong hininga siya. Bilisan mo, huwag mo akong piliting sirain ang bahay mo. Lumabas si Josephine mula sa silid matapos marinig ang ingay mula sa sala. Si Francis ay nasa loob ng kanyang bahay. Hindi niya alam ang nangyayari, nakasimangot siya. Ikaw ba? Josephine, nasaan ang boyfriend mo? Papuntahin mo siya agad dito. Kailangan ko siyang patay. Nanay, ang lakas ng loob niyang sirain ang mukha ko, kailangan ko siyang parusahan at ipakita sa kanya kung sino ang amo. Hindi nagmamadali si Francis na kunin ngayon ang panig ni Josephine, ang pangunahing layunin niya sa pagpunta dito ngayon ay para parusahan si Terence. Matapos parusahan si Terence, magiging mas madaling gawin si Josephine sa kanyang kamay. Wala siya dito, bakit gusto mo sa kanya? Lumingon si Josephine sa paligid at nakita si Uncle Zo sa likod ni Francis. Hindi niya alam kung sino ito pero base sa ekspresyon nito, tiyak na hindi pala kaibigan ang lalaking ito. 1407. Kung hindi siya darating, hindi na ako magiging mabait. Iuuwi na kita ng puwersa. Malamig na ngumiti si Francis. Josephine, ayaw na sayo ng boyfriend mo, mabuti pang sumama ka sa akin. May lagnat ka ba? Hindi makapaniwala si Josephine na ginagamit ni Francis ang trick na ito. Gayunpaman, ito ay isang katotohanan na si Terence ay wala sa bahay, hindi niya maaaring istorbohin si Terence kapag ginagawa niya ang kanyang bagay, hindi ba?
Bata, hayaan mong payoin ka ng nakatatanda na ito, mas mabuting makinig sa kanyang sinabi at dalhin ang iyong kasintahan. Kung hindi, hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Itinapat ni Uncle Zo ang kanyang kamao sa coffee table sa sala. Ping! Isang malakas na tunog ang ginawa mula sa impact. Ang coffee table ay nagkapira-piraso, ito ang nagpaputi ng mukha ni Nanay Martha. Hindi alam ni Uncle Zo kung sino si Josephine at hindi niya alam na girlfriend siya ni Terence. Bagamat siya ang dahilan kung bakit siya nasugatan sa simula, hindi pa siya nakita ni Uncle Zo. Nakita niyang pamilyar ang pangalan ni Josephine, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig noon. Yun, tawagan mo si Lil Yi. Kung hindi, sasabotahin nila ang bahay natin. Si Nanay Martha ay natakot. Ang mga taong ito, si Lil Yi lang ang makakahawak sa kanila, tawagan mo siya ngayon. Ito. Susubukan ko. Walang pagpipilian si Josephine, hindi siya makapaniwala na ang lalaking katabi ni Francis ay ang tyrant na ito. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang taong ito ay dapat na isang practitioner. Walang ordinaryong tao ang kanyang kalaban. Nagmamadaling pumasok si Josephine sa kanyang silid, ngunit ang una niyang tawag ay hindi kay Terence, sa halip ay tinawag niya ang bilya ni House Charlton. Ang sumasagot sa telepono ay si Cheryl. Ipinaliwanag ni Josephine ang kanyang sitwasyon kay Cheryl, at ipinasa niya ang telepono kay Galton. Wala si Terence sa bahay. Natural, ang taong namamahala ay si Galton ngayon. Practitioner. I see. Kukunin ko kay Chester na tingnan, si Josephine si in-law, huwag kang mag-alala, ipapadala ko siya ngayon. Alam ni Galton na hindi siya karapat-dapat na gawin ang trabahong ito ngayon. Walang kwenta ang pagpunta niya. Naubos na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Malapit nang sumabog ang lason sa kanyang katawan. Itinuring na itong maswerte para sa kanya na manatiling buhay, lalo na ang pakikipaglaban. Matapos tapusin ang tawag, ipinatawag ni Galton si Chester. Chester, my sister-in-law? Si Josephine ay nagkakaproblema doon ngayon. Isang practitioner ang kumatok sa kanilang pinto, pwede ka bang pumunta at tingnan? Walang problema, syempre, gusto kong pumunta, iwanan mo ito sa akin. Si Chester ay nagtaas ng dibdib gaya ng kanyang pangako. Ang gulo ni boss ay ang problema ko, ang problema ng girlfriend ni boss ay natural din ang problema ko. Panigurado, aayusin ko ang mga bagay-bagay. Isang hamak na practitioner, hayaan mo akong alagaan siya. Mag-ingat. Kung masyadong malakas ang kalaban, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Hintayin mong dumating si Uncle Fredo, darating siya para tumulong sa lalong madaling panahon. Sabi ni Galton. Bumalik si Uncle Fredo para kunin si Pablo pagkatapos pauwiin sina Cheryl, Yasi, at Josephine, kaya wala siya sa villa ngayon. Okay, boss, tingnan mo na lang ang resulta ko mamaya. Sa wakas ay nagkaroon na ng pagkakataon si Chester na patunayan ang kanyang sarili. Natural, magiging passionate siya sa paggawa ng trabaho. Ito ay tulad ng isang pagsubok na ibinigay ni Galton. Determinado siyang magpakita sa kanya ng ilang makulay na resulta. Matapos makuha ang misyon, umakbay siya palabas ng bahay, tumakbo ng buong bilis papunta kay Josephine. Nagmamadaling pumasok si Chester sa bahay upang makita ang nag-aalalang mukha ni Josephine at ng nanay na si Martha, habang sa kabilang banda, nakatayo ang isang matandang lalaki at isang batang master. Pareho silang mukhang nandito para sa gulo. Josephine, sis-ilo, andito na ako. Iniistorbo ka ba nitong dalawang furball? Tumingin si Chester sa kanila. Ang dalawang bastos na ito. Anak, sino ka? Si Francis Hale ay natigilan. Hindi si Terence kundi isang binata. Josephine, nagkaroon ka na ba ng bagong boyfriend? Gago ka ba? Kanina ko lang siya tinawag na sis-in-law, hindi mo ba masabi kung sino ako? Tinuwanan ni Chester si Francis na parang tulala. Are you the F***ing young master? Bibigyan kita ng pagkakataong mag-sorry, humingi ng tawad ngayon kung hindi ay malubha ang kahihinatnan. Namula ang mukha ni Francis, hindi niya pinakinggan ang sinabi ni Chester at ipinagpalagay na si Josephine ay nagkaroon ng bagong boyfriend, ngunit makapal ang mukha niya, nagkunwari siyang walang nangyari. Sino ka? Consequences. Stop bullshitting. Ngumuso si Chester at tumingin sa paligid ng bahay.
Nakakita siya ng bronze-made wall lamp sa tabi ng pinto, hinailan niya ang lampara sa dingding at casual na binaluktot ang lampara sa kanyang kamay. Na-deform agad ang lampara. Nakita mo ba? Ibaluktot ko yung utak mo hanggang sa sumabog. Maagang yugto ng Golden Class. Sumili ang lungkot sa mukha ni Uncle Zo, hindi siya makapaniwala na ang dumating ay talagang isang practitioner. Bagamat maaaring siya ay isang maagang yugto ng Golden Class na pisikal na master, hindi ito karaniwan. Mayroon ba talagang mga Panginoon sa karaniwang mundong ito? Matanda, mayroon kang magandang pares ng mga mata, dahil alam mo ang aking lakas, ipinapayo ko sa iyo na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pagmamalaki ni Chester. Natigilan si Tanji, andito ba ang lalaking ito para tumulong o hindi? Sinira na ni Uncle Zo ang isang coffee table, at ang Chester na ito ay narito upang sirain ang lampara sa dingding ng kanyang bahay. Gayunpaman, alam niyang mabuti ang intensyon ni Chester, kaya hindi niya magawang magalit sa kanya. Ignorante brat, sa tingin mo ba napakagaling mo sa pagiging early phase Golden Class Master lang? Kakatuntong mo lang sa mundo ng practitioner. Wala kang alam. Si Uncle Zo ay nakatingin kay Chester na may panghahamak. Ang matandang ito dito ay isang Mystic Class Master, peak early phase ng Mystic Class, ngunit dahil sa aking injury, bumalik ako sa Golden Class. Gayunpaman, kahit na may ganitong kapansanan, hindi mo pa rin ako kalaban. Mystic. Mystic ka ba? Expert ka siguro sa Bulge Asterisk Tank, di ba? Ngumiti si Chester. Kung ganoon nga, hayaan mong subukan ko ang iyong lakas. Binato ni Chester ng suntok si Uncle Zo nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Magaling siyang umatake, pambihira ang tigas ng mga kamao niya, kasing tigas ng bakal. Hindi nakita ni Uncle Zo ang pagdating nito, hindi siya makapaniwala na aatake siya kaagad ni Chester nang walang anumang babala. Hindi pa nagkaroon ng pagkakataon si Uncle Zo na tanungin siya kung saan galing si Chester at ang kanyang background, ngunit sinimulan na siya ng kanyang kalaban. Ito ay labis na naguguluhan kay Uncle Zo, gusto niyang umiwas, ngunit huli na para mag-react. Tsaka medyo matagal na rin siyang hindi nag-eehersisyo. Ang malaking katawan niya ay kalawang ngayon. Sa huli, isang malakas na tunog ng suntok ang narinig, isang suntok ang dumapo sa dibdib ni Uncle Zo sa gitna mismo. Naparas ito ng ilang hakbang. Faft, hinati ni Uncle Zo ang isang subo ng sariwang dugo. 1408. Galit na asar si Uncle Zo, alam niyang bumagsak siya mula sa mistiko tungo sa ginintoang, ngunit naramdaman niya na siya ay dapat maging isang hindi matatag na mid-phase na Golden Class Master, at dapat ay mas malakas siya kaysa kay Chester na naging Golden Class Master lang. At saka, isa siyang Mystic Class Master bago siya nasugatan. Ang lalaking nauna sa kanya ay dapat na mas mahina. Gayunpaman, sanay na si Uncle Zo sa kanyang mistiko na lakas. Hindi niya inaasahan na siya ay masasaktan ng isang mababang gininto ang uri. Ang katotohanan ay hindi nasiyahan sa kanya ng husto. Brat, mamatay. Si Uncle Zo ang nag-channel ng kanyang practitioner's arts at handa siyang kontrahin si Chester. Ang suntok na ibinigay sa kanya ni Chester ay tumama sa kanya mismo sa dibdib. Nagdulot ito sa kanya ng matinding pinsala sa loob. Ito ang pinakamalaking insulto sa kanyang buhay. Natigilan si Chester, hindi siya makapaniwala na ang matandang nasa harapan niya ay talagang isang Golden Class. Isang mid-phase Golden Class na hindi kukulangan. Medyo natakot siya sa katotohanang iyon. Dati, akala niya ay kalokohan lang si Uncle Zo, pero sino ang nakakaalam na isa siyang tunay na master? Matanda, isa ka talagang mid-phase Golden Class Master, ha? Maaaring mayabang si Chester, ngunit ang pagharap sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Hindi siya magiging sobrang kumpiyansa at itatapon ang kanyang buhay. Sa mundo ng mga practitioner, ang labis na kumpiyansa ay hindi nangangahulugan na mananalo ka sa laban. Kailangan mong magkaroon ng lakas upang muling magtagumpay, kaya't sumenya sa kanya upang magtagumpay. Hanggat gusto niyang makatakas, mabilis si Uncle Zo, halos umabot na ang kamao niya sa dibdib ni Chester. Dahil alam niyang hindi niya maiiwasan ang pag-atake o umatras dahil sa pader sa likod, iniwas niya ang kamao niya ng diretso sa kamao ni Uncle Zo. King! Nagsalubong ang kanilang mga kamao, at isang malakas na ingay ang nalikha. Isang kamaong bakal ang pinapraktisan ni Chester, ngunit ang pagkakaiba sa ranggo ay napakalaki pa rin, ang kanyang kamao ay pumipintig sa sakit pagkatapos ng impact. Kung hindi siya nagsasanay ng Iron Fist Arts, baka na-disable na ni Uncle Zo ang kamay niya.
Ang pagiging isang espiritual na master si Uncle Zo ay may higit na kalamangan laban sa isang pisikal na master bago magsimula ang laban. Kahit na siya at si Chester ay nasa parehong ranggo, mas malakas pa rin siya kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng lakas, at siya ay isang mid-phase master na hindi kukulangan. Walang nangyari sa kamay mo. Naisip ni Uncle Zo na ang kamay ni Chester ay dapat na hindi paganahin sa puntong ito, kahit na siya ay nakaligtaan ng direktang tama, si Chester ay dapat na malubhang nasugatan. Galit na asar si Uncle Zo sa pagkakasuntok sa dibdib, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang hampas na ito, ngunit sino ang umasa na makikita si Chester na nakatayo doon, hindi nasaktan. Hoy, katandaan, nag-lunch ka ba o ano? Ayos na ang kamao ko. Sa ganitong sitwasyon. Natural, hindi magiging hanggang si Chester na sabihin sa kanyang kaaway kung anong sining ang kanyang ginagawa, hindi siya ganoon katanga para ilantad ang sarili niyang kahinaan. Kung siya ay nakaharap sa isang kaaway na mas mahina kaysa sa kanya, walang masamang ilantad ang kanyang mga lihim. Higit pa rito, maaari siyang kumilos ng cool sa harap ng kanyang kalaban, ngunit hindi ito ang kaso ngayon. Walang sinabi si Chester tungkol dito. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Namula ang mukha ni Uncle Zo matapos marinig ang panunuya. Muli niyang isinaaktibo ang kanyang personal na sining, diretsyong singilin si Chester. Alam niyang ang suntok na kinuha niya kay Chester ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Siya ay madaling biktima, ngunit sino ang nakakaalam na ang mga bagay ay napunta sa timog mula sa simula, hindi na niya ma-activate ang kanyang buong lakas sa pinsala. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Ang kanyang pinsala ay maaaring kumilos bigla ng walang anumang babala. Magiging masamang balita kung hindi niya papatayin si Chester nang magagawa pa niya. Walang paraan na maglakas loob si Chester na labanan si Uncle Zo nang walang pag-iingat nang hindi isinasaalang-alang ang mga layunin, hindi ba? Nagsimula na siyang tumakas ng ibuka ni Uncle Zo, ang bibig niya ngayon lang. Gayunpaman, ang kanilang pagkakaiba sa antas ay masyadong malaki. Si Uncle Zo sa una ay isang Mystic Class Master, kaya siya ay mas may karanasan kaysa sa lahat ng mga Golden Class Masters, at habang si Chester nakakapasok pa lang sa mundo ng mga practitioner, paano siya mananalo sa isang kalaban na ganito kalakas? Siya ay mapalad na nakarating ng isang sorpresang pag-atake. Imposibleng atakihin muli si Uncle Zo. Kahit na gusto ni Chester na tumakas ngayon, hindi na ito madali. Kinakabahan si Chester, nakitang papalapit sa kanya si Tio Zo. Malapit na siyang makatakas sa bahay. Naniwala siyang hindi itutuloy ni Uncle Zo ang paghabol sa kanya kapag matagumpay siyang umalis ng bahay. Tutal, nasa loob pa rin si Francis. Hindi naman niya kayang iwan siya, diba? Gayunpaman, ano ang mangyayari kay Josephine kung siya ay tumakas? Ito ay isang misyon na ibinigay ng kanyang amo. Kailangan niyang protektahan si Josephine sa kanyang buhay, hindi ba? Hanggang sa puntong ito, nagdikit ang ngipin ni Chester dahil tinawag na niya itong boss niya, wala nang babalikan pa ang sarili niyang mga salita. Masisira ang reputasyon ni Housewo kung ikakalat ito. Bilang young master ng Housewo, kailangan niyang maging responsable sa kanyang sinabi. Kung siya ay pumutol at tatakbo ngayon, saan niya ilalagay ang kanyang mukha sa hinaharap? Lalo na kung si Chester ay isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang mukha, paano niya tatalikuran si Josephine at gumawa ng isang bagay na hindi matapat. Kaya naman, huminto si Chester sa pagtakbo at itinaas ang magkabilang palad niya, naghahanda para sa direktang pag-atake ni Uncle Zo. Iniisip niyang labanan si Uncle Zo nang walang ingat. Hanggat maaari siyang humawak hanggang sa dumating si Uncle Fredo, kung gayon ito ay isang misyon na natapos. Si Uncle Fredo ay nasa peak ng late phase Golden Class, hindi dapat maging issue ang pakikipaglaban kay Uncle Zo. Ang kailangan lang niya ay bumili ng ilang oras para dumating si Uncle Fredo. Halika, matandang lalaki, hayaan mong patikim ko sa iyo ang makajos na palad ni Lolo Wo. Handa si Chester na tanggapin ang pag-atake. Mamatay. Hindi makapaniwala si Uncle Zo na nagbago si Chester sa isang nakakasakit na estado sa huling segundo. Lalo siyang naasar ni hindi man lang naglagay ng lakas sa mata ang brat na ito. Nadama ni Uncle Zo ang pagkakamali bago siya ibinaba sa Golden Class. Hindi kinailangan ng isang suntok para wakasan ang buhay ng Golden Class Master tulad ni Chester, malaki ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Gayunpaman, ang laban na ito ay tumatagal ng magpakailanman upang matapos. Pinagtatawanan pa siya ng brat.
Si Uncle Zo ay sumugod patungo kay Chester, itinaas ang magkabilang braso, ikinonekta ang mga palad ni Chester. Ngunit sa pagkakataong ito, inipon niya ang lahat ng purong chi sa magkabilang palad niya sinusubukang patayin si Chester sa isang hit. Boom! Nagsalubong ang mga palad ni Chester at Uncle Zo. Maaaring isang Iron Fist practitioner si Chester, ngunit ang dami ng purong chi na ginamit ni Uncle Zo ay nagpalipad sa likod ni Chester, na kumatok sa pintuan ng seguridad sa likod. Ang seguridad ay nagbago kaagad pagkatapos ng malaking epekto. Paf! Umubo si Chester ng isang subo ng sariwang dugo at dumapo sa malamig na lupa. Namumula ang kanyang mukha, ang sando na suot niya ay nabahiran na ng pula ng kanyang dugo. Bagamat maayos ang mga kamay ni Chester, hindi kinaya ng kanyang katawan ang pag-atake, siya ay malubhang nasugatan mula sa loob. Ang mga organo ay lahat sa gulo, 80% ng kanyang mga meridian ay nasira. Si Chester ay napinsala ng husto, ngunit si Uncle Zo ay wala rin sa magandang kalagayan. Si Uncle Zo ay nasugatan ni Chester dati, at ngayon, ang mga bakal na kamao ni Chester ay nag-rebound ng bahagi ng kapangyarihan pabalik sa katawan ni Uncle Zo, kaya pinalala nito ang kanyang kondisyon sa susunod na antas. Ang puso ni Josephine ay tumigil sa isang tibok. She subconsciously nagtanong. Okay ka lang ba? Haha, kamusta na siya? Kamatayan lang ang naghihintay sa kanya ngayon. Nasa ikapitong langit si Francis nang makita niyang nasa bingit ng kamatayan si Chester. Mas mabuting tawagan mo ngayon ang boyfriend mo. Mukhang wala nang silbi itong follower niya. 1409. Gayunpaman, nang matapos ni Francis ang kanyang pagbabanta, napagtanto niya na ang mukha ni Uncle Zo ay hindi rin mas maganda kaysa kay Chester. Natigilan siya at mabilis na napatikip ng bibig nang may makitang hindi tama. Nakita ni Francis na si Uncle Zo ay nasugatan din. Anak, napakagaling mo. Nagagawa mo akong saktan sa pagiging isang maagang yugto ng Golden Class Master, ibinalik mo ang aking kapangyarihan pabalik sa aking sarili nang magtagpo ang ating mga palad. Ang galing mo talaga doon. Malamig na ngumiti si Uncle Zo. Kung tama ang hula ko, kayo ay mga taga-Iron Fist House Wo, hindi ba? Iyong mga kamay mo lang ang nagsasanay. Hindi masama. Dahil alam mo ang aking pagkakakilanlan, kung gayon umalis ka sa lugar na ito. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ni House Wu? Ang katawan ni Chester ay magulo, ito ay lubhang hindi komportable sa loob. Wala na siyang lakas para labanan si Uncle Zo. Maaari lamang siyang gumamit ng mga paalitang pag-atake upang takutin siya, umaasang makakabili siya ng mas maraming oras para kay Uncle Fredo. Ha. Tumawa si Uncle Zo matapos marinig ang pagbabante ni Chester. Maharlik ang bahay ng hamak na pangkaraniwang mundo. How dare you talk about revenge in front of me? House Wu, hindi ko man lang kayo inilalagay sa paningin ko. Dahil nasaktan ninyo ako, nasa inyo ang mga kahihinatnan. Mamatay. Handa si Tio Zo na kitilin ang buhay ni Chester ngayon. Sandali. Si Chester ay nabigla. Hindi siya makapaniwala na ang pagtatapon ng kanyang pangalan ay hindi epektibo laban sa kanyang kaaway. Ayaw mamatay ni Chester, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ba masyadong malupit ang matandang ito sa kanya? Sinubukan ba niyang patayin siya? Mayroon ka bang huling mga salita? Malumanay na tanong ni Uncle Zo, hindi na siya nagmamadaling patayin si Chester. Sa kanyang pananaw, si Chester ay isa ng patay na tao, walang paraan na maiiwasan niya ang kanyang pag-atake sa puntong ito, kaya hindi na mahalaga kung patayin niya siya pagkatapos marinig ang kanyang mga huling salita. Kung papatayin mo ako, kailangan mo munang dumaan sa amo ko. Ipaghihiganti niya ako for sure. Nagpatuloy si Chester. Hindi ka pakakawalan ng big boss ko ng ganoon kadali. Si Chester ay sumisigaw sa loob, Uncle Fredo, nasaan ka? Malapit na akong mamatay, please come and save me. Ang iyong boss. Natigilan si Uncle Zo. Sino ang boss mo? Tito Zo? Ang batang ito ay naglalaro ng mga salita, ang kanyang amo ay kasintahan ni Josephine. Nagsimulang magpaliwanag si Francis na para bang isa siyang eksperto. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong mamatay, si Terence na ang susunod. Si Terence ang big boss ko. Hindi si Terence ang boss ko. Sinubukan pa rin ni Chester ang kanyang oras na bumili ng maraming oras hanggat kaya niya. Natigilan si Uncle Zo nang marinig ang pangalan, Terence. Anong sabi mo?
Ang big boss mo ay si Terence. Aling Terence ang ibig mong sabihin? Sino kaya si Terence? Malinaw na ang boss ni Galten ang pumatay kay Woody sa isang suntok, at oo, si Galten ang boss ko. Natural, si Terence ang big boss ko. Nagpatuloy si Chester. Kung ako ay mamamatay ngayon, ang iyong buong pamilya ay mamamatay kasama ko, ang aking amo at malaking amo ay darating at hahabulin ang lahat ng iyong mga pamilya. Og! Ang mukha ni Uncle Zo ay naging sobrang dilim, ang mga paro-paro ay tumatama sa kanyang tiyan. Hindi ito maaaring tama, hindi ba? Ang amo ng batang ito ay si Galten. Yung pumatay kay Woody ng isang suntok lang, yung bastard. At saka, ang amo ni Galten ay si Terence. Bakit si Terence na naman? Gustong umiyak ni Uncle Zo, gosh. Bullying ba ito? Maging si Master Irving ay hindi nang ahas na hawakan si Terence, at siya na ngayon ay tumutungo sa teritoryo ni Terence para tulungan itong tanggang Francis. Ang babaeng ito ay talagang kasintahan ni Terence. Tama. Ang pangalan ni Josephine ay tumunog sa alaala ni Uncle Zo. Hindi nakapagtataka na parang pamilyar siya ang dahilan kung bakit siya nabaldado ni Terence, at ang magkabilang binti ni Irving ay baldado. Hindi ba't ang lahat ng ito ay dahil sa babae, si Josephine? Sa huli, siya ay bumalik upang mamatay ang kanyang sarili. Ngayon, nasugatan si Chester. Hanggat nabubuhay pa siya, naniniwala siyang hindi siya magdudulot ng seryosong problema kay Terence, ngunit ang panliligalig kay Josephine ay ibang kwento. Papatayin siya ni Terence nang walang pag-iisip. Hindi naglakas loob si Tio Zo na isipin ang mga kahihinatnan. Anong problema? Natatakot ka ba ngayon? Hindi tanga si Chester, alam niya na si Uncle Zo ay natatakot kina Linford at Galten. Maaaring hindi niya alam ang dahilan sa likod nito, ngunit gayunpaman, magandang balita ito. It was a misunderstanding. Sorry for all the things I did. Uncle Zo had no choice, kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay. Kung hindi, hahanapin siya ni Terence at magdadala ng kaguluhan kay Master Irving. At saka, wala nang lakas si Uncle Zo para labanan si Terence ngayon. Nakayuko lang siya at humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, ang taong namangha ay si Chester. Hindi siya makapaniwala na ganito kalakas ang mga pangalan ni Galten at Terence, ang kanilang mga pangalan ay natakot sa impyerno mula kay Uncle Zo, at ang lahat ay naging isang malaking hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, medyo nanlumos si Chester, hindi ba niya alam na si Josephine ay girlfriend ni Terence? Kung tutuusin, parang hindi pa siya sinasabihan tungkol dito hanggang ngayon. Dahil alam mo na si Josephine sis-in-law ang big boss ko, ang girlfriend ni Terence, bakit ka pa pumunta dito? Hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Sumingot ng malakas si Chester. Walang ideya ang matandang ito. Kasalanan ng matandang ito ang lahat. Paumanhin, ngunit kailangan ng umalis ng matandang ito. Si Tio Zo ay walang balak na manatili ng isa pang segundo habang siya ay tumalikod at umalis ng bahay. Samantala, nagsimulang magpanik si Francis, hindi niya maintindihan ang loika sa likod ng lahat ng ito. Napakagandang pagkakataon iyon. Bakit biglang sumuko si Uncle Zo? Hindi ba niya papatayin si Chester at papatayin si Terence pagkatapos? Kailan ito naging hindi pagkakaunawaan at pagkakamali? Ano lang ang nangyayari? Uncle Zo? Uncle Zo, please, huwag kang umalis. Bakit ka aalis? Naguguluhan si Francis habang sinusundan si Uncle Zo at nagtanong. Gayunpaman, hindi lumingon si Tio Zo para sagutin ang kanyang mga tanong, wala na siyang kakayahang lumingon sa likod ngayon. Walang magawa si Francis sa likod niya, dahil umalis si Tio Zo, paano siya naging kalaban ni Chester? Gusto ba niyang mamatay sa pakikipaglaban sa kanya? Gusto ni Chester na bigyan ng leksyon si Francis bago siya umalis, ngunit wala siyang mahanap na lakas para umakyat mula sa lupa, ang gulo ng katawan niya na parang nabasag lahat sa loob. Pagkaalis ni Uncle Zo, nawala ang tensyon sa kapaligiran. Naghati siya ng isang subo ng sariwang dugo at diretsyong nahimatay. Are you okay? Kailangan mo ba akong tumawag ng ambulansya? Si Josephine ay natakot nang makita niya si Chester na nahimatay, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung kailangang ipadala sa ospital ang isang practitioner pagkatapos masugatan. Si Terence ay hindi pa nakapunta sa ospital noon, kaya hindi niya alam kung ganoon din si Chester o hindi. Ngunit, nawalan na ng malay si Chester, hindi na niya masagot ang tanong ni Josephine ngayon. Ito.
Anong nangyayari? Napatulala si Nanay Martha sa away kanina lang. Nabalik lang siya sa katinoan pagkatapos ni Tio Zo, at umalis si Francis sa bahay. Yun, sino ang nasaktan mo? Bakit naghahanap ng gulo ang young master na iyon sa iyo? 1410. Siya ay mula sa aming distrito. Siya ay pumalo sa akin, at tinanggihan ko siya, kaya siya ay nagdudulot ng gulo dito. Simpleng sabi ni Josephine. Huwag na nating pag-usapan iyon ngayon. Kailangan kong tawagan si Galton at tanungin siya kung ano ang dapat kong gawin tungkol sa Chester na ito. Kinuha ni Josephine ang telepono at nagsimulang i-dial ang numero ni Cheryl nang pumasok si Uncle Fredo. Nandito ba si Josephine? Ayos ka lang ba? Wala na ba ang kalaban? Uncle Fredo. Ibinaba ni Josephine ang telepono nang makita siya nito at naglakad palapit. Uncle Fredo, nasaktan si Chester. Ang tinatawag na Uncle Charlton ang nasugatan, kailangan ba natin siyang ipadala sa ospital? Oh! Lumapit si Uncle Fredo at yumuko, nakasimangot habang sinusuri si Chester. Mabuti sana kung nandito si Terence, ngunit dahil wala siya, kailangan nating ipadala siya sa ospital. Ihahatid ko siya doon, sasama ka ba? Sige. Tumango si Josephine. Dahil sa kanya kaya nasugatan si Chester, kaya natural, hindi niya ito basta-basta pababayaan. Mabilis niyang isinuot ang kanyang sapatos. Nay, dito ka na lang at kumuha ng repairman para ayusin ang pinto. Lalabas ako saglit. Hindi nag-alala si Josephine na baka bumalik ang mga kalaban, narinig nila ang pangalan ni Terence at tumakas dahil dito, kaya dapat ay maayos na sila. Ngunit medyo nabagabag siya sa nangyari, hindi alam ni Francis ang tungkol sa kapangyarihan ni Terence, ngunit ang kanyang Uncle Fredo na katulong niya ay labis na natakot sa kanya, tumakbo kaagad pagkatapos marinig ang pangalan na para bang nag-aalala siya na si Terence ay darating sa kanyang pintuan. Kung ganun, kanina pa niya inilabas ang pangalan para umalis sila, at hindi masaktan si Chester. Pero hindi niya alam na hindi sinabi ni Francis sa kanya ang tungkol sa pangalan ni Terence. Habang papunta sa ospital, sinabi ni Josephine kay Uncle Fredo ang tungkol sa nangyari, at tumango siya, bumaantong hininga. Kaya si Uncle Zo. Siya ang nasaktan ni Terence noon, ang bodyguard ni Irving. Dahil sa ginawa nila sa bahay mo kaya kumilos si Terence. Oh, siya pala. No wonder takot na takot siya kay Terence. Bulalas ni Josephine. Pagdating ko sa bahay mo, may nakita akong dalawang tao na umalis sa pwesto mo at sumakay ng Ferrari bago umalis, kaya silang dalawa. Dapat pinigilan ko sila kung alam ko. Hindi na kailangan, wala si Terence ngayon, kaya mas mabuting iwasan natin ang gulo. Hintayin natin na makabalik si Terence. Ayaw ni Josephine na magdulot ng gulo kapag wala si Terence. Sige, hihintayin natin siyang bumalik. Tumango si Uncle Fredo. Ang mga pinsala ni Chester ay mga panloob na pinsala, at habang si Chester ay isang pisikal na practitioner, ang mga nerbiyos ay gumaganap din ng isang bahagi, at ito ay magkakaroon ng isang tiyak na antas ng epekto. Kahit na gumaling ang kanyang mga sugat, mahirap nang makabawi sa dati niyang lakas. Ang kanyang mga panloob na organo ay nasira rin, at sa karaniwang mga pamamaraan sa ospital, kailangan niyang magpahinga sa isang sickbed hanggang sa 1 taon. Ngunit ang buhay ni Chester ay hindi nasa panganib, at ito ay isang kaginhawaan. Hindi pa siya nagigising, ngunit nakalampas na siya sa hindi matatag na yugto, mapapagaling siya ni Terence sa sandaling bumalik siya. Gayunpaman, ang dalawang bodyguard sa loob ng bahay ay parehong nasugatan, at si Uncle Fredo ay kailangang bumalik ng mabilis upang protektahan si Cheryl hanggang sa bumalik si Terence. Ang pagnanakaw sa bangko na pinag-uusapan sa buong Starfield ay nangyari muli pagkatapos ng 3 araw. Ito ay isa pang bangko, at ito ay ginawa sa parehong mga pamamaraan, isang ganap na isang panig na marahas na pagpasok. Tahimik pa rin kumikilos ang tug, binasag ang salamin at pagkatapos ay binunot ang pinto ng vault, kinuha ang lahat ng pera. Sa isang nakakabaliw na bilis, ang buong proseso ay napakaikli, ilang minuto lamang hanggang sa ninakawan niya ang lugar na malinis at mabilis na umalis sa eksena. Walang makitang tao ang pulis pagdating nila. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay bihira, dahil ang mga lumang kaso ay pawang organisadong krimen, pagharap sa mga hostage at pagbabante sa mga tauhan na buksan ang vault. Nagtagal pa at binigyan ng pagkakataon ang mga pulis. Pero iba ang bilis nitong halimaw, wala silang magagawa kung ganoon kabilis.
Hindi inaasahan ni Amara na ganoon kalaki ang kaso nila bago pa man siya bumalik ang mas masakit sa utak niya ay sinabi ni Wayne sa kanya na may dalawa sa parehong kaso na nangyari kanina. Noong una, ang pag-aresto kay Old Hal, gayon din ang mga lalaking kabilang sa Old Hal, Old Ken, James, at Old Hogan ay isang masayang bagay para kay Amara. Hindi ito isang perpektong balot para sa kaso, ngunit ito ay itinuturing na isang tagumpay. Nahuli nila ang isang buong grupo ng mga kriminal. Ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng pagkakataong magdiwang nang dumating muli ang gulo. Mga pagnanakaw, 3 sa kanila sa napakaikling panahon. Sino ba talaga ang lalaking ito? Parang wala siyang takot o pagpigil. Bumalik si Julian kasama si Amara at gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa kaso ng libingan nang dumating ang lahat ng balitang ito. Nang makita ang pagsimangot sa mukha ni Amara, napabuntong hininga si Julian. Amara, huwag mong masyadong i-stress ang sarili mo, nangyari na ang mga pagnanakaw. Wala nang silbi na mag-alala ka ng sobra. Subukan mo lang na maghanap ng mga clue, pero sa hitsura nito, siguradong practitioner ang lalaking ito. Oo, kailangan niya maging ito rin ang nagpapahirap sa kaso. Sabi ni Amara. Ang mga practitioner sa Starfield ay may lahat ng file sa Starfield, at ang ganitong bagay ay maaaring mangailangan sa amin na humingi ng tulong kay Thomas. Medyo wala ito sa hanay ng aming operasyon. Totoo iyan. Kung talagang isang practitioner ang ating kinakaharap, kailangan nating kunin ang lihim na serbisyo para sa backup. Tumango si Julian. Pag-usapan muna natin ang kaso ng Tomb Raider. Sige. Minasahe ni Amara ang kanyang templo. Kinailangan nilang gawin ang mga bagay ng paisa-isa, at walang puntong magpanik dito ngayon. Naroon pa rin ang mga tauhan ni Wayne na kumukuha ng mga pahiwatig, kaya nagkaroon sila ng oras upang pag-usapan ang tungkol sa libingan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.